Edward POB. Maaga akong gumising ngayong araw na to upang umuwi sa aking mansyon. Hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit hinahanap-hanap ko ang presensya ng aking bagong katulong. Aaminin ko na naiinis ako dahil nararamdaman ko ang bawat pag-iwas niya sa akin. Halos lahat ng babae ay nagkakandara pa sa akin, pero bakit napakahirap yatang hulihin ang atensyon ng aking bagong katulong. Aminado ako na hindi lang simpleng ganda ang meron si Ali. Napakaganda ng mukha niya. Mas maganda pa siya sa mga modelong na ikama ko na. Napakaamo ng mukha niya at talagang tatatak sa isip mo ang kanyang angking kagandahan. Fuck, bakit ako nagkakaganito sa isang katulong lamang? Kahit nasa opisina ako, ay hindi ko maiwasang isipin ang maganda niyang mukha. I really don't know what the hell is happening to me. But one thing I know for sure is, I want to see her again. So I decided to come home today, kahit alam ko namang day off niya. Nakarating ako sa mansyon at lahat sila ay busy sa kani-kanilang mga trabaho, kaya hindi nila namalayan na nakauwi na ako, maliban na lamang sa guard na nakabantay sa gate. Mabilis akong tumungo sa maid's quarter upang silipin kung gising na si Ali. Pero nagulat ako dahil bukas ang kanyang silid, kaya kusa akong pumasok sa loob at nilak ang pintuan. Narinig ko ang kanyang pag-awit habang naliligo, kahit ang kanyang boses ay napakaganda rin. Kinuha ko ang aking phone at nag-check ako ng emails nang biglang nagsalita si Ali. Napatingin agad ako sa kanya at nakatapis lamang ito ng tuwalya. Nakaramdam ako ng init ng aking katawan habang hinahagod ko siya ng tingin. Fuck, napaka-sexy niya at ang dibdib niya nakitang-kita ang hubog sa nakatakip na tuwalya. Tila ba nagliliyab na apoy na nagpapainit sa aking katawan. Napansin kong hinigpitan niya ang yakap sa kanyang tuwalya at niyakap ang kanyang sarili. Hindi ako nakatiis sa mga oras na yon, kaya napatayo ako at unti-unting lumapit sa kanya. Amoy na amoy ko ang bango ng shampoo at body wash na ginamit niya sa kanyang paliligo. Nakaka-addict na amoy, kaya hinapit ko siya sa kanyang bewang upang mas mapalapit na lalo sa aking nag-iinit na katawan. Nakita ko ang takot at pangamba sa kanyang mukha, kaya binitawan ko siya at tuluyan ang lumabas ng kanyang silid. Pagkalabas ko ng kanyang silid, ay narinig ko ang pag-click ng lock sa kanyang pintuan. Napangiti ako at umiling na lamang habang papasok sa loob ng mansyon. Umupo ako sa couch sa sala at nagbukas ng TV. Pero wala sa TV ang isip at atensyon ko. Kung hindi, ay nakay Ali lamang. Ang isip ko ay ginugulo ng imahe ni Ali. Hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit nagkakaganito ako sa isang babae. Napakaganda niya. Napakasarap halikan ng kanyang labi. Dito ko na lamang siya hihintayin sa salas at kakausapin ko tungkol sa iba pang detalye tungkol sa kanyang pagkatao. Gusto ko siyang mas makilala pa. Makalipas ang ilang oras, ay nagtataka na ako kung bakit wala akong nakikitang Ali na lumalabas ang kanyang silid o kaya naman ay naglalakad sa paligid ng kabahayan, kaya agad kong tinawag si Manang upang tanungin. Manang, can you please call Ali? I have some important question na kailangan kong itanong sa kanya. Utos ko kay Manang Edna. Naku iho, kanina pang umalis ang batang yon. Day off niya kasi ngayon, kaya hinayaan ko lang magliwaliw ngayong araw na to. May mga importanteng gamit din siyang kailangan niyang bilhin. Sagot sa akin ni Manang na ikinagulat ko. Napatayo ako at napasigaw sa galit nang marinig ko ang tinuran sa akin ni Manang. What? Who said she can leave the house today? Who gave her permission? Malakas kong bulyaw sa lahat na nakatayong kasambahay sa aking harapan at lahat sila ay nagulat sa aking inasal. Iho, ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng araw na linggo ng pahinga niya. Gulat na turan sa akin ni Manang. I don't fucking care, Manang. She better be here within an hour or I will throw away all of her fucking clothes outside of my mansion. Galit na galit kong asik sa kanya. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang galit na aking nararamdaman nang malaman ko na umalis si Ali nang hindi man lamang nagsasabi sa akin. Kung tutuusin niya,
ay wala na dapat akong pakialam pa doon dahil totoo naman ang sinabi ni Manang na ako nagbigay kay Ali ng day off every Sunday. Sus Mariosep, iho, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Dati ka namang walang pakialam sa mga day off ng katulong Bakit ngayon nagwawala ka? Gulat na turan sa akin ni Manang Edna. Where the hell is she? Is she with someone, Manang? Sigaw ko sa kanya. Nabakas sa kanya mukha ang matinding takot. Hindi, iho. Mag-isa lamang siyang umalis kanina. Ano niya sa akin? Galit na galit akong pumunta ng kusina at habang papalapit ako ay narinig ko si Mirna, ang isa sa kasambahay ko, nang may kausap sa phone. Diyos ko, umuwi ka na nga muna dito para malaman natin kung ano ba talagang kailangan niya sa'yo. Sa narinig ko ay sigurado akong si Ali ang kausap niya sa kabilang linya, kaya walang kaabog-abog kong hinablot ang phone niya at itinapat ito sa aking tenga. Magsasalita na lamang sana ako nang marinig ko ang kanyang boses. Teka lang, Bes. Day off ko naman today Maaga pa. 1 PM pa lang at gusto ko pang magliwaliw, no? Sa narinig ko ay nagpanting ang tenga ko. Aba, at sinusubukan ako ng babaeng ito. Kaya hindi na ako nagpapigil pa at sumagot agad ako. Get back here now or you're fucking fired, woman. Pagkasabi ko ay bigla akong pinatayan ng phone. Fuck. Aba, at pinatayan niya pa ako ng phone. Nanlilisik ang aking mga mata at binalingan si Mirna at halos ihagis ko na sa kanya pabalik ang kanyang phone. Bumalik ako sa salas at umupo sa couch. Ipinikit ko ang aking mga mata. Wala pang 30 minuto ay nakauwi na si Ali. Lingid sa kaalaman ng lahat ay nagdiriwang ang aking kalooban nang makita ko siyang nakatayo na sa aking harapan. Kahit galit ang pinakita ko sa kanya, sa loob-loob ko naman ay may mumunting kaligayahan. Fuck, ano ba talaga ang nangyayari sa akin at bakit ako nababaliw? Nagpakita ko ng galit at sinigawan ko siya. Kahit nasasaktan ako na nakikita siyang natatakot sa akin. Hindi ko rin kagustuhan ang kanyang suot. Simple lang ito, pero talaga namang bakit naman napaka-sexy niyang tingnan at kitang-kita pa ang kanyang pusod at ang balingkinitang bewang, kaya lalo akong nagalit. Sa sobrang takot niya ay tumakbo siya at nagkulong sa kanyang silid. Dahil ayaw niya kaming pagbuksan ay giniba ko talaga ang kanyang pintuan upang makapasok ako at inutusan ko ang mayordoma kong iwanan kami. Sobrang takot ang nakikita ko sa kanyang mga kilos at ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin, kaya tila ba ay natauhan akong bigla. Ayokong matakot siya sa akin, kaya lumambot ang aking puso. At pagkatapos kong magsalita at pakiusapan siyang huwag na munang lumabas ng bahay, ay umalis din agad ako ng kanyang silid. Papasok ako ng mansyon nang makita kong palapit si Neil, ang hardenero ng mansyon patungo sa maid's quarter. Tinawag ko siya bago pa man tuluyang makarating sa maid's quarter at napatingin ito sa akin. Neil, stay away from Ali. Don't dare to try me. Do you understand? Asik ko sa kanya. Nagulat man ay sumagot agad siya sa akin. Opo sir. Ani nito at tuloy-tuloy niyang lumakad palayo ng nakayuko. And one more thing, Neil. Fix her bedroom door. Dagdag ko pang ani sa kanya na tinunguan din naman niya kaagad. Dumiretso ako sa loob ng aking silid at tumungo sa veranda. Nagsalin ako ng alak sa baso at inisahang lago ko lamang ito. Fuck, ano ba talaga ang nangyayari sa akin at bakit nagkakaganito ako sa isang katulong? Bakit na ba ako nagkakaganito ng dahil lamang sa isang katulong? Why I am acting like this? Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko na ito maintindihan. Kahit nasa opisina ako, ay iniisip ko ang aking katulong. Katulong lamang siya, Edward, for fuck's sake. Sigaw ng utak ko. Pagkatapos, ay sunod-sunod na tungga ang ginawa ko sa hawak kong alak. Napatingin ako sa aking telepono nang magring ito. Mom is calling. Hello, Mom? Bati ko sa kabilang linya. Hello, my son. How are you? Tugon naman agad ng aking ina. I am doing good. What is it, Mom? Wika ko dahil alam kong mangungulit na naman ito sa akin. Well, honey,
your dad and I are having a dinner in our house tonight. We have visitors that we want you to meet. Please come, sweetheart. Malambing niyang turan sa akin, kaya napabuntong hininga na lamang ako. I don't know, ma'am. Maybe I will try, but I can't promise. Tugon ko naman sa kanya. Please, honey, we want you here tonight. This dinner is very, very important. Pagsusumamo pa niya sa akin, huminga ako ng malalim at wala na akong nagawa kung hindi ang umoo dito. Okay, ma'am, I will see you tonight. Pahayag ko sa aking ina. Dinner lang naman, kaya't pagbibigyan ko na. Wonderful son, I will see you tonight at 6 p.m. then. Tuwang-tuwa niyang turan sa kabilang linya. Agad ko ding tinapos ang aming pag-uusap at pinatay ang aking telepono. Sino naman kayang importanteng bisita ng parents ko? Napapailing na lamang ako. Tumingin ako ng orasan sa aking bisig at 5:00 na pala. Kailangan ko nang mag-ready pero maliligo na muna ako. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ng aking ina na mahalagang bisita na kailangan kong makilala. Pero kung panibagong babae na naman ito, ay pasensyahan na lamang. Pero wala talaga akong balak na magpakasal na kahit sa kaninong babae. Well, pwede naman kung si Ali ang pag-uusapan dito. Napapailing na lamang ako sa aking sarili dahil sa mga pumapasok sa aking isipan. 5 minutes late nang nakarating ako sa bahay ng aking mga magulang. Oh well, at least dumating pa ako kesa naman hindi. Pagpasok ko pa lamang sa loob ng bahay, ay naririnig ko na ang masasayang pag-uusap ng mga magulang ko at ng kanilang bisita, kaya napakunotno ako. Nakarating ako sa maluwag na sala at nakangiti akong sinalubong ng aking ina. Oh my, you came son, wika niya. At baka sa kanya mukha ang labis na kasiyahan. As I said, ma'am, tugon ko. Pagkatapos ay humalik na ako sa kanyang pisngi. I know, I was worried that you may not come again. You know, litanya ng aking ina na nakangiting nakatitig sa akin. But I'm here now, ma'am, I said as I raised my brows. Come, sweetheart. I want you to meet our special visitors. Aya ng aking ina sa akin at ipinakalala niya ako isa-isa sa kanyang mga bisita. This is Mr. and Mrs. Buenaventura, the owner of KJB Company, and their one and only beautiful daughter Katrina Joy Buenaventura. Please meet my only son, Edward Mondragon. Mahabang litanya ng pagpapakilala ng aking ina habang ngiti-ngiti ito na nakaharap sa kanyang mga bisita. Ngumiti ako sa kanila at nakipagkamay bago ako umupo sa pang-isahang sofa. Inaya na kami ng aking ina sa hapagkainan upang sabay-sabay na kami maghapunan. Habang kumakain kami ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga business, kaya nakikinig lamang ako sa kanilang mga pinag-uusapan. Maya-maya ay kinuha ng aking ina ang aking atensyon, kaya napakunot ako ng aking noo at napatingin sa kanya. Son, by the way, kaya ka namin gustong makausap ng ama mo ay may importante kaming sasabihin sa'yo. Ani ng aking ina na may malaking ngiti sa kanyang labi. Napaangat ako ng ulo at sinalubong ng tingin ang nakangiti kong ina. What is it, ma'am? Tanong ko sa kanya. Kahit tila ba, nahuhulaan ko na ang tunay na pakay ng pag-imbita nila sa akin sa dinner na ito. You know, son, you already 25 years old, and I think naman na sa edad mo ay nagsawa ka na sa pagiging binata mo, hindi ba? Ani niya na ikinakunot ng aking noo. Mukhang hindi ko magugustuhan ang tinatakbo ng utak ng mahal kong ina, kaya agad akong nagsalita. What do you mean, ma'am? If this dinner is all about me getting married, my answer is no. Ani ko, habang titig na titig sa kanyang mga mata. Kumilos ang kanyang kamay at hinawakan ng kamay ng aking ama na tila ba doon kumukuha ng lakas ng loob bago muling magsalita. Napagkasundoan kasi namin ng mga magulang ni Katrina na ipakasal na kayo ngayong taong to. Saad niya habang nakangiti na nakatingin kay dad. Agad akong napatayo dahil sa aking narinig. What? Are you kidding me, mom? Sigaw ko sa aking ina na nagpasinghap sa kanilang lahat sa aking harapan.
No offense, Mr. and Mrs. Benaventura. Your daughter is indeed a very, very beautiful woman, but I will not marry her just because my mom said so. No way, I said. I was so frustrated for what my mom said. I will not allow my parents to manipulate my life. If I marry a woman, I will make sure that there is love involved between me and her, not because they arrange it. I got up my chair and walked away. Son, get back here! Sigaw ng aking ama. Hindi ko siya pinansin at dire-diretso akong lumakad na tila ba wala akong narinig. Edward, I said get back here now! Maotoridad na utos ng aking ama. Huminga ako ng malalim and walk back to the dining table. What is it, Dad? I asked frustratedly. Sit down and let's talk. Wika niya sa seryosong tinig. No, Dad. I won't marry her. You know me, Dad. I don't care if I lose everything as long as I have my freedom to choose who I want to be with for the rest of my life. I already told you long time ago that I won't settle for a fixed marriage or a contract marriage. I said with disbelief. I'm not forcing you, son. He said na nagpataas ang aking kilay. Honey, gulat namang ani ng aking ina. But try to be friend with her. Maybe, just maybe, while getting to know each other, kayo ay makikilala nyo ang isa't isa. At baka sa pagkakataong yun, kung ano ang uusbong na damdamin nyo para sa isa't isa, magsimula muna kayo bilang magkaibigan. At kung talagang wala kayong pag-ibig na mararamdaman, hahayaan ko kayong gawin ang gusto nyo. Mahabang litanya ng aking ama. Sumang-ayon naman ako sa mga magulang ni Katrina, habang ang aking ina ay hindi maipinta ang pagmumukha. Napapailing na lamang ako sa kanya. Sa huli ay pumayag din ako. Oh well, kaibigan lang naman. Mas okay na yan kesa ang ikasal kami. Hell no, hindi ako magpapakasal sa isang babaeng hindi itinitibok ng aking puso. Maayos na natapos ang aming hapunan at nauna na akong umalis pagkatapos naming magpalit ng numero ni Katrina. Nasasabik na ako magbalik ng mansyon. Napatingin ako sa orasan kong pambisig. Fuck, 10:00 na pala ng gabi at sa palagay ko ay tulog na si Ali ng mga oras na ito. Napahampas ako sa aking manibela at humarurot ng pauwi ng aking mansyon. Mabilis akong nakauwi ng mansyon at nagmamadali akong pumasok sa loob. Nakiramdam muna ako kung may mga gising pa. Laking tuwa ko nang may marinig akong kaluskos sa kusina. Kaya nagkakandara pa ako sa pagpunta ng kusina. Kaso naman, laking dismay ako nang makitang si Mir na lamang ito na naglilinis ng kusina. Magandang gabi po, sir. Gusto niyo po bang kumain? Bati niya sa akin. Tapos na ako, si Manang. Sagot ko sa kanya at hinanap ko ang aking mayordoma. Natutulog na po, sir, si Manang. Mag-aalas 11 na po kasi ng gabi at sa tingin ko po, ako na lamang ang gising sa kanilang lahat. Litanya niya sa akin at tumangu-tangu lamang ako. Mabilis na akong tumalikod at tumakyat sa itaas. Pagkapasok ko sa aking silid, ay dumiretso agad ako sa aking bathroom upang makapaligo at makapagpahinga. Maaga pa akong gigising dahil may maaga akong meeting na dadaluhan. Pagkatapos kong maligo, nagbihis agad ako ng pangtulog at nahiga na sa kama. Hindi naman nawala sa isipan ko ang imahe ni Ali. Pabaling-baling ako sa aking higaan, kaya naiinis na ako. Fuck, kailangan ko nang matulog, subalit hindi siya mawala-wala sa aking isipan. Sinilip ko ang orasan na nakapatong sa aking side table. Alauna na pala ng madaling araw, pero gising na gising pa rin ako. Tumayo ako at lumabas ng aking silid upang kumuha ng maiinom sa kusina. Pakiramdam ko kasi ay tuyot na tuyot ang aking lalamunan. Habang papalapit ako, ay natigilan ako sa isang multo ng isang babaeng nakasuot lamang ng maripis na pantulog at bakat na bakat ang hubog ng kanyang katawan. Hindi ako maaaring magkamali. Si Ali ang nakikita ko na nasa kusina. Saglit lamang akong natigilan at nahimasmasan agad ako. Dahan-dahan akong lumapit sa kusina at tumayo sa likuran niya habang umiinom ito ng gatas. Hindi rin siguro makatulog kaya uminom ng gatas. Ibinaba niya ang kanyang hawak na baso
at napaharap sa akin at sa sobrang gulat ay napatili siya habang hawak ang kanyang kaliwang dibdib at ang isang kamay naman ay nakatakip sa kanyang bibig. Natawa ako ng mahina. "Did I scare you? I'm so sorry. I didn't mean to." Bulong ko sa kanya habang titig na titig ako sa napakaganda niyang mukha. Hinawi niya ang kanyang buhok at pagkatapos ay nagsalita siya. "Okay lang po sir, nagulat lang po ako. Hindi ko po kasi inaasahan na may gising pa sa oras na to. Pasensya na po." Ani niya, habang ako naman ay parang itinulos lamang sa kanyang harapan. Fuck, hindi ako makakilos sa aking kinatatayuan at titig na titig lamang ako sa manipis niyang kasuotan na bakat ang malulusog niyang dibdib. Wala siyang suot na bra at sunod-sunod ang aking paglunok. Napansin ni Ali kung saan ako nakatingin. Kaya napasigaw siya ng mahina at niyakap ang sarili. Sabay talikod niya sa akin. "Sir, Diyos ko po, pasensya na po kayo. Babalik na po ako sa aking silid." Nagkakandautal niyang ani sa akin at nagsimula na siyang lumakad papalayo. Natauhan yata akong bigla at mabilis na hinawakan ko ang palapulsuhan niya upang pigilan siya. "Sir, bitawan niyo po ako." Nauutal niyang wika. Subalit mas lalo ko pang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. "Sir, nasasaktan na po ako." Wika niya pang muli at pilit niyang inaalis ang pagkakahawak ko sa kanyang palapulsuhan. Hinila ko siya palapit sa aking katawan. Nabigla siya nang idikit ko ang katawan niya sa aking dibdib. Napasinghap siya at nagpipilit na makawala sa pagkakayakap ko. Hindi ako basta nakakilos. Pinag-iisipan ko ang aking gagawin. Natatakot akong kamuhian niya ako pero hindi ko kayang labanan ang aking sarili. Unti-unti kong idinikit ang aking mukha sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang batok at siniul ko siya ng halik. Kinagat ko ng bahagyang ibaba ng kanyang labi upang bumukas ito. Ginalugad ng dila ko ang kaloob-looban ng kanyang bibig habang nagpupumigla siya sa pagkakayakap ko. Maya-maya lamang ay ungol na niya ang aking naririnig. Gumaganti na rin siya ng mga halik na ginagawad ko sa kanya. Binuhat ko siya habang magkahinang ang aming mga labi at naupo siya sa lamesa. Bumaba ang aking halik sa kanyang leeg at nagpaubaya naman siya. Ipinasok ko ang aking kamay sa loob ng kanyang manipis na pang-itaas. Naramdaman ko ang pagliyad ng kanyang katawan kasabay ng pag-ungol nito. "Masaya akong napaligaya kita ngayong gabi, baby ko." Wika ko sa kanya at hinalikan ko siyang muli sa kanyang ulo. Pagkatapos ay bumaba naman sa kanyang labi. Hindi siya makatingin sa akin at ramdam ko ang hiyang nararamdaman niya sa akin. "I won't take you baby unless you are willing to give yourself to me." Nakangiti kong saad sa kanya. Sir, mauuna na po ako. Kailangan ko na pong matulog." Nauutal niyang wika sa akin na hindi makatingin sa aking mga mata. Bago ko siya binitawan, ay bumulong muna ako sa kanya. "Good night baby ko. Sweet dreams." Pagkasabi ko, ay nginitian ko siya. Pagkabitaw ko sa kanya, ay nagmamadali siyang tumakbo sa kanyang silid at hindi na ako nilingon pa. Umakyat na ako sa aking silid na may ngiti sa aking labi at nakatulog din agad ako matapos kong mahiga sa aking malaking kama. Natalie POV. Nagmamadali akong pumasok sa aking silid. Hindi ko alam kung ano ang nangyari at hinayaan ko si Sir Edward na gawin ang mga ginawa niya sa akin. Sobrang kabog ng dibdib ko na halos hindi na nga ako makahinga pa. Ganun pa man, ay wala akong nararamdamang pagsisisi. Ramdam na ramdam ko ang katigasan ng kanyang pagkalalaki pero tiniis niyang huwag lamang niya akong magalaw. Sa isang banda, ay may nabuong paghanga akong nararamdaman para sa aking amo. Lumipas pa mga araw at umiiwas ako na makita ang aking amo. Natatakot akong ipagkanulo ako ng aking katawan at tuluyan ang bumigay sa kanya. Kaya't hanggat maaari ay umiiwas muna ako sa kanya. Araw ng linggo at maaga pa lang, umalis na ako ng mansyon upang makapagliwaliw at makaiwas na rin sa aking amo. Nandito ako ngayon sa park at kumakain ng ice cream nang biglang may baritonong boses na nagsalita sa aking likuran. "Hi miss,
Ikaw ba yung babaeng nakita ko sa bahay ni Edward, hindi ba? Nagulat ako at napatayo akong bigla nang makita ko kung sino ang taong nagsalita sa aking likuran. Sir Javi, kayo po pala. Wika ko sa kanya at laking gulat niya nang banggitin ko ang kanyang pangalan. That's so unfair. Kilala mo ako pero hindi ko alam kung anong pangalan mo. May tampong wika niya sa akin kaya napangiti ako at nagpakilala sabay lahat ng aking kamay. Ako nga pala si Natalie. Ali for short, nakabungis-kis kong pagpapakilala sa kanya. At yes po, ako nga po yung nakita niyo sa bahay ni Sir Edward noon. Ako po yung bago niyang katulong. Habol kong wika sa kanya na may matamis na ngiti sa aking labi. Nagulat siya sa aking sinabi na tila ba hindi makapaniwala. Katulong? Sa ganda mong yan, katulong ka ni Edward? My God, wala sa hitsura mo maging isang katulong. Mukha kang isang prinsesa. Pambobola niya pa sa akin na tinawanan ko naman agad. Bolero ka pala, sir. Baka maniwala na po ako niyan. Nahihiya kong ani sa kanya habang natatawa na rin ako. Hindi pambobola yan. Totoong napakaganda mo, Ali, at hindi bagay sa iyo ang isang maging katulong. Wika niya pa sa akin, sabay kamot sa kanyang batok. Ano nga palang ginagawa mo dito sa park na mag-isa ka lang? Wala ka bang kasama? Tanong niya sa akin habang palingalinga pa sa paligid na tila ba may hinahanap. Day off ko po ngayon, sir, kaya naisipan kong mamasyal dito. Kayo po, ano pong ginagawa niyo dito? Tugon ko naman sa kanya. Pwede bang Jay na lang itawag mo sa akin? At wag na rin masyadong formal. Halos hindi naman naglalayo ang edad natin. Natatawa niyang litanya sa akin. Okay, Jay, kung yan ang gusto mo. Nahihiya ko namang wika sa kanya habang patuloy ko lamang kinakain ng ice cream na binili ko. San ka ngayon pupunta after mong magsawa dito sa park? Tanong niya sa akin habang nakatitig lamang sa aking mukha na tila ba aliw na aliw sa pagkain ko ng ice cream. Wala, baka umuwi na lang ako at magpahinga. Sagot ko naman sa kanya na akala mo ba matagal na kaming magkakilala. Kung gusto mo samahan na kitang bumalik sa mansyon, tutal naman ay dun din ang punta ko upang makita ang ungas kong kaibigan. Nakangiti niyang tugon sa akin. Ay, sige, kung hindi naman ako nakakaabala sa'yo, para libre na rin sa pamasahe ko. Tumatawa kong sagot sa kanya, na ikinatawa din naman niya. Hindi ka magiging abala sa akin, Ali. I'm so happy na nagkakilala tayo. Nakangiting sambit niya sa akin. Makalipas ang ilang oras, ay sabay na din kaming bumalik sa mansyon ng aking amo. Pagkapasok ng sasakyan ni Jay sa loob ng bakuran, ay agad-agad siyang bumaba ng sasakyan at pinagbuksan ako ng pintuan. Nakakatakot pala ang sumakay sa ganoong klase ng sasakyan dahil napakabilis nito. So happy to spend time with you today, Ali. Sana maulit-ulit ito. Masaya niyang bulong sa akin habang naglalakad kami papalapit sa malaking pintuan ng mansyon. Javi! Isang malakas at nakakagulat na boses ang nagpatigil sa amin ni Jay sa paglalakad. Bro, what's up? Hindi mo ba ako aanyayahan pumasok sa loob ng bahay mo? Nakangiting wika ni Jay sa aking amo. Saan kayo galing? At bakit kayo magkasama? Galit na tanong ni Sir Edward habang ang mga mata ay masamang nakatitig sa akin. Ali, pumasok ka na sa loob. Marami ka pang gagawin. Asik ng aking amo habang masamang nakatitig sa akin kaya't napayuko na lamang ako. Sir, off ko po today. Saad ko na hindi tumitingin sa kanya. Pasok! Sigaw niya habang naglilisik ang kanyang mga mata sa galit. Sa sobrang takot ko ay nagtatakbo akong pumasok sa loob ng aking silid. Pare, anong problema mo? Tanong ni Jay habang masama ang tingin kay Edward. Bro, it's late. It's time for you to go home. Sabay talikod ni Edward at isinarado ang pintuan ng mansyon. Pagkapasok ko sa aking silid ay pabali akong umupo sa aking kama. Problema kaya ng isang yun? Bulong ko sa aking sarili habang nagdadabog ako. Nakakainis yung amo kong yun ah. Daig palagi ang may regla. Bulong kong wika sa aking sarili. Pumasok ako sa banyo upang makaligo na
dahil pakiramdam ko ay nanlalagkit ang buo kong katawan. Idagdag pa ang inis na nararamdaman ko para sa aming amo, kaya kailangan kong magbabad sa tubig para maginhawaan ang pakiramdam ko. Hindi rin naman ako nagtagal sa aking pagliligo at lumabas na din ako ng aking banyo upang magbihis. Pagkalabas ko ng banyo ay napatili ako, sabay takip ng aking bibig nang maabutan ko ang aking amo na nakahiga sa aking kama habang una ng kanyang dalawang kamay. Napakagwapo niyang tingnan, para siyang isang modelo na nakahiga sa isang kama. Napaatras ako nang biglang bumangon ang aking amo at unti-unting lumapit sa akin na may galit ang kanyang mga mata. Hinapit niya ang aking bewang at nagsalita na tila ba nagpipigil ng kanyang galit. "Bakit magkasama kayo ni Javi? Saan kayo nagpunta? At anong ginawa niyo? Kailan pa kayo nagkikita?" Mahina pero galit at madiin niyang tanong sa akin. Sir Edward, nagkita lang po kami kanina ni Sir Jay sa park at kanina lang din po kami nagkakilalang dalawa." Nauutal na sagot ko na hindi makatingin sa nanlilisik niyang mga mata. Ayoko na magkikita pa ulit kayong dalawa na magkasama o magkausap kayo ni Javi. Naiintindihan mo ba ako? Mahina niyang wika, subalit galit at may diin ang bawat salitang binibitawan niya sa akin. "Pero, sir, magkaibigan lang naman po kami ni Sir Jay at wala naman po sigurong masama kung nag-uusap man kami." Sagot ko habang nakapilig sa ibang direksyon ng aking ulo. "I said stay fucking away from him!" Sigaw niya sa akin habang nalilisik ang kanyang mga mata sa galit. "Opo sir, masusunod po." Nauutal at may pag-aalala kong sagot sa kanya. Kinakabahan ako. Paano kung may nakarinig sa labas ng pagsigaw niya? Malalaman nila na nandito sa silid ko ang aming amo. Nakakahiya. Baka kung ano lang ang isipin nila tungkol sa akin. Nakakainis talaga tong amo ko. "Good baby." Mahina niyang ani sa akin, sabay himas ng aking pisngi. Hala, may saltik yata talaga to sa utak. Ayokong makikita kang may kausap o kasamang ibang lalaki. Gusto ko, ako lang. Dapat ako lang. Mahinahang niyang bulong sa akin. Aaminin ko na napangiti ako sa kanyang tinuran at kinilig ako sa mga sinabi niya. At gusto kong paniwalaan ang aking sarili na may pagtingin siya sa akin. Pero ayokong umasa dahil isa lamang akong hamak na katulong. Magkadikit pa rin ang aming mga katawan. Ramdam na ramdam ko pa rin ang mga libu-libong kabayo na nagtatakbuhan sa aking dibdib. Idagdag mo pa ang init ng kanyang katawan na nakadikit sa aking katawan. Gosh, pakiramdam ko nanlalambot ang aking mga tuhod. Amoy na amoy ko pa ang mabangong hininga niya at ang banayad na amoy ng kanyang pabango. Kung panaginip man to, please, huwag mo muna akong gisingin. Bigla kong naalala ang mga nangyari sa amin nung gabi sa kusina ng kanyang bahay. Bigla na lamang namula ang aking pisngi, ngunit may ngiting sumilay sa aking mga labi. "What's that smile for? Ha?" Nakangising ani niya sa akin at tila ba ako natauhan kaya agad kong pinalis ang mga ngiti sa aking labi. "Po, hindi naman po akong ngumiti." Wika ko sa kanya na hindi makatingin sa kanyang gwapong mukha kahit na bahalos 1 pulgada lamang ang layo ng aming mga mukha sa isa't isa. Napapitlag ako nang bigla akong siilin ng halik ng aking amo. Nanlaki ang aking mga mata at natulos ako sa aking kinatatayuan. "Kiss me back, baby," utos niya. Ayokong kumilos at nakatikom pa rin ang aking bibig. Para akong kandilang itinulos at hindi nakakilos pa at naistatwa na lamang. Nakangiting tumitig siya sa aking mga mata. Yumuko ako upang itago ang aking nararamdaman. Alam kong pulang-pula na ang aking mukha. Hinalikan niya ako sa aking noo. "Take a rest, baby. I will see you again tonight." Nanlaki ang aking mga mata sa sinambit niya. Tonight, ayan na naman siya. Tumayo na siya at lumabas ng aking silid. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, ay muli itong nagsalita. "You are mine, Ali. Mine alone. At ayokong may makitang kausap kang ibang lalaki. Dahil baka maiguhit ko ang pangalan nila sa isang lapida." Pagkawika niya, ay agad din ito lumabas ng aking silid. Habang tila ba,
Hindi maiproseso ng aking utak ang huli niyang sinambit. Mabilis kong inilak ang aking pintuan at sabay hawak ng aking dibdib. Napangiti ako habang inaalala ko ang ginawa niya. Aaminin kong nahuhulog na ako sa aking amo at natatakot din ako na baka sa huli ay hindi niya ako kayang saluhin. Isa lamang akong hamak na katulong at alam ko kung saan ako dapat lumugar, pero hindi ko siya matanggihan sa tuwing may ginagawa siya sa akin. Ganito yata talaga ang tao kapag umiibig.